kasi ako nung nagmo-model lang po ako, 2016 ako nag-start mag-model. So, nag-VTR po ako, masipag ako mag-VTR din, na nakilala po ako sa Mang Inasal. Then, sunod-sunod na po ng PC Collection, Avon, Billboards, nag-FHM po ako. Doon po sumikat yung pangalan ko. Then, after nun, nag-cast din po ako sa Batang Quiapo, lalo na Sangre, yung mga ano lang po before sa TV. Then, sabi ko nga po last year, ayoko kasi pasukin talaga yung pagsisexy. Then, sabi ko last year, yung sarili ko muna. Siguro ito na lang yung hindi ko nagagawa kasi Aya Alfonso, kilala nila bilang wholesome na tao. Okay. Kasi lahat ng projects ko before is more on young mom, young entrepreneur, puro mga ganun po yung mga kinukuha kong projects sa mga commercial at sa mga print ads or AV vision. Then sabi ko nga po, if ever man may chance na maging sexy actress or ano, papasukin ko po kasi para sa sarili ko, challenging po kasi sa akin yun. Kasi yun na lang po yung hindi ko nagagawa. So, ilang years ko na po nagawa lahat, minsan lahat po, commercial, yung mga ganon. Ito na lang pong pagsisexy ang hindi ko po nagawa. Kaya talagang pinustro ko na rin po. Ay, anong reaction ng pamilya mo nung pasukin mo pa sexy? Okay lang naman po sila. Wala naman po problema sa kanila. Supportive naman kasi nga po, alam naman nila since nagsusuportin po ako sa kanila, alam naman po nila na ito po yung hustle ko sa buhay. Sinong showbiz crush mo? Sino yung fantasya mo na sana makapartner ko sa Viva Max? Si Paolo Abelino po talaga yung crush ko, pero wala naman po siya sa Viva Max. Oo, pero bakit si Paolo ang bet mo? Kasi pag tinitignan po kasi parang lalaking-lalaki siya. Bakit pero baklang-bakla? Hindi naman po. Ganun yung, ano niya, yung pagkatao niya. Okay. Ayaw ng Kim Pao. Ayun po, yung pinaka-challenging po yung mga bed scene. Kasi hindi po talaga ako threesome. Yung sa ex ko kami, dalawa ni Felix, then yung sa Sisid Marino by Direct Joel Lamangan. Sobrang wholesome ko po doon sa munisipyo ko. Then ito, yung pinaka-challenging po sa akin is threesome, kasama si JM, Arabella, and then yung isang actress. So medyo challenging po sa akin yung part na yun. Pero sa totoong buhay, okay lang sa'yo ang threesome? Hindi po. So paano mo, paano mo na-prepare yung ganung eksena na threesome? Sa tulong po ni Direk Sigrid po, nag-workshop po kami para at least yung i-character namin, maportray po namin siya ng maayos. Okay, thank you. Thank you po. Yes po, Himas, kasi more on love scene. Sino ulit yung kasama mo dito tsaka anong role mo dyan sa Himas? Ako po si Bianca dito. Ang kasama ko po dito lagi, ang naging kapartner po si MJ. Sino yung MJ? Ano? Ano? Abeliera. MJ MJ Abeliera. Abeliera. Yes po. So, dito yung may threesome ka? Yes po, yung pinaka-last part. So, ito pinaka-theory mo, tingin mo, yung mga suki ng Viva Max, hindi mabibigo sa movie na Himas? Ay, hindi po mabibigo. Talagang kakantilikin po nila to. Kung sinuporta po nila yung ex, masusuportahan po nila tong Himas. So, last na lang, anong wish mo mangyari sa showbiz career mo na ngayon pumasok ka na rin sa sexy projects? Wish ko lang po sana magtuloy-tuloy at mahalin po ako ng mga tao. Supportahan po nila kung gaano po yung pag-support nila sa akin before na kaya na wholesome. Sana po this time yung new journey ko sa pagiging sexy actress ay supportahan din po nila. Salamat and good luck sa talong. Binabalance ko po siya. Sa business ko naman po kasi pag wala akong work, nandito po ako. So, everyday may nagsasend naman ng report sa akin. Nandiyan naman po yung kapatid ko at saka yung partner niya na COO din po ng store na to. So, kampante po ako na wala ako dito na nasa shooting ako tapos may nagbabantay. So, namamanage po namin siya ng maayos. Bakit ganitong uri ng business yung tinahak mo? Yung competitions, tapos yung location, paano napili? Paano Yung- ginawa ng study ito? Yung location po kasi is through internet lang po yung inanap namin. So, naghanap po kasi kami ng location is maraming tao, pangmasa. Kung maglo-locate po kasi kami sa QC, maraming competitor. So, ang aim po kasi namin, yung mga lugar na walang
resto bar. Kawawa na po kasi yung mga tao na hindi makapunta ng QC, yung masyadong social yung pinupuntahan na club. So dito po, okay lang, minsan kahit naka-chinelas ka lang, naka-shorts, at least may enjoy mo yung crowd, may enjoy mo yung vibes. Kumusta ang pricing nyo? Pangmasa rin ba? Yes, pangmasa po yung pricing. Sa burger po namin, makakain ka ng burger starts ng 39 pesos. Etong business po na to, gustong-gusto ko talaga siya kasi since Kapampangan, culinary, mahilig po talaga akong magluto. So, sa buhay po kasi ng tao, hindi nawawala yung food. Kahit anong mangyari, food po talaga. So, sa mga malakas din magiinom, etong bar naman po. Parang partner po sila, food and drinks. Okay. Pero may age restriction pa rin. Sinusunod mo ang age restriction. Yes naman po, sinusunod po namin yun. Hindi po kami nag-aano sa bawal po yung mga bata para at least baka po kasi masilip kami. So, nandun pa rin po kami sa sinusunod namin yung mga restriction na kailangan sundin. Okay. Para po mas tumagal tong business. Okay, in connecting naman sa your acting career mo. Sandi daw pa. Acting career mo, meron kasing mga ibang mga kumbaga film critics na talagang tinitingnan yung mga acting ng bawat nasa Viva Max. Ikaw nakahanda na ka na kapag maka-receive ka ng mga negative comments. Ayos naman po, part po yan ng pinasok kong industry. Yung mga critics, pambabash, sanay na po ako dyan. Nung model pa po ako, sanay na po ako dyan. So, hinanda ko na po talaga yung sarili ko. Then, nire-ready ko rin po yung katawan ko since pagsisexy. So, tanggap ko po kung ano yung makikita nila sa aking kamalian, then i-correct ko na lang po. Good take. Thank you. Next. Unang bukod sa pagbibiba Max, makuha po ng mga endorsement. Then, nilook forward ko rin po na makatawid ng ibang network like GMA or ABS kung saan po fit yung personality or yung talent ko doon. Meron ka ng boyfriend? Wala po. Bakit? Pag nag-boyfriend ka po kasi sa larangan ng Viva Max, mahirap po kasi i-handle yung situation. Siyempre, lalo na po naghuhubad or sa karamihan po ng lalaki ngayon na nanonood ng Viva Max, iniiwasan ko din po yung may masabi sila na, ay, yung girlfriend mo naghuhubad, nakita ko na yung ganyan, nakita ko na yung ganito. So, iwas issue na lang po. Ano yung dinaanan mo? Paano ka naging komportable sa pagbe-bear, paghuhubad sa harap ng camera? Naging totoo lang po ako sa sarili ko na eto gusto ko nanda ko na po yung sarili ko na kung ano man yung bigay na project sa akin, super daring man po kailangan ko siyang gawin talaga. Kasi binuo ko po yung loob ko para dito talaga sa Viva Max na to. Natagal ko rin po siyang pinag-isipan. Ilang years din po bago ko ito pinasok talaga. Anong magiging advice mo sa mga would-be na kagaya mo na gusto rin mag-artista na mga kababaihan? Ayun po, magpakatotoo lang sila sa sarili nila. Kung willing talaga sila pasukin itong pagbibiba Max, paghuhubad, yung talagang i-push po nila na huwag silang atras sulong na gugustuhin na lang nila para sa pangalan, para sumikat sila. Dapat hindi lang yun. Bilang isang artista, dapat yung paghuhubad is art na po kasi ngayon yung paghuhubad Hindi na po kabastos-bastos sa paningin ng ibang tao. So yung mga bago na gusto pong mag-Viva Max, yun po yung gawin nila na ihanda po nila yung sarili nila para dito. Huwag po silang mahiya kung talagang yun yung gusto nila. Huwag po nilang gawing trabaho lang dahil kikita sila. I-enjoy lang po nila yung pag-aarte. Thank you. This is pangmasa, never po nawawala sa tao. Yung mga student, gustong-gusto po yan. Then yung mga ibang food naman po namin like kare-kare, adobo, sisig, kapampangan dish naman po. Since mahilig ako magluto, so ayun po, pinasok ko po dito. Kung ano po kasi yung hilig ko, yun po yung business ko. Para at least alam ko po yung pasikot-sikot ng pag-business. Kasi kung hindi ko po siya kapisado, nag-worried ako baka hindi maging successful yung business ko. Kaya tinanong ko po yung sarili ko na pag nag-business ako, ito yung gusto ko. Kasi ito yung kabisado ko. So kahit anong mangyari, kaya ko siyang lusutan. So meron kang food dito na sarili mong signature talaga, sarili mong parang take on the recipe. Yes po, yung pinaka-specialty ko po kasi is yung kare-kare. If natikman nyo po, yun po yung tinuro ko sa kanila dito is yung kare-kare. Yung ibang, hindi naman po sa pang-disclaimer ng ibang recipe ng kare-kare. Yung sa amin po kasi is iba siya kung natikman nyo po siya.
And, sorry, how long have you been operating this business? Since last year po ng October, bago pala po siya magsi 6 months pa lang po. So, okay naman po yung run ng business namin in 6 months. Wow. And this is your first business venture? No po. Before po kasi nag-franchise ako ng barbecue break sa Robinson Cainta naman po. So, ginawa ko para hindi ako mapagod since nakatira ako sa Pasig noon, ngayon sa QC na lang. Pinag-combine ko na lang po dito since resto bar naman na po. Taray naman, entrepreneurial spirit. And last na lang related to that, like, bakit ganon? Bakit ka napunta sa pagdinegosyo? Ano yung motivation mo? And considering the risks involved in doing it? Ayun po, napunta ako sa pagnenegosyo kasi sabi ko nga po sa sarili ko, hindi habang buhay maganda ako, hindi habang buhay sexy ka, hindi habang buhay kilala ka ng mga tao. So, habang kumikita ako, sinisave ko, inaano ko po lagi na may goal ako yearly na gusto ko sa year na to may business ako bago matapos yung year na to. Kasi by, like for example, at 30 na ako or ano, gusto ko na pong mag-stop. May limit age po ako sa pag-i-stop ng pag-artist ko, pag-model ko para at least ma-relax ko naman po yung ano ng buhay ko. So, ngayon, syempre po, yun nga po, sabi nga, hindi habang buhay, maganda, sexy, kumukupas yung ganda. Pero yung pagbibusiness, umaangat. Habang kumukupas ka, yung business mo, lumalago po. And related to your showbiz naman, may certain boundaries ka ba in terms of doing sexy scenes? Wala po. Wala po. So, kasi nga po, sabi ko, pag pinasok ko to, bago ako pumasok sa Viva, sinabi po nila na, oh, may restriction ka ba? May ganito ka ba? Kaya mo ba to? Kaya ko po lahat. Kasi pinasok ko to, ginusto ko to. So, yung Viva Max, kailangan kong gampanan kung ano po yung pinasok ko bilang artista. And last na lang, when you do sexy scenes like with a guy or with a girl, paano yung pag-uusap ninyo? Mas gusto mo ba, like of course you follow the direction of the director and all, pero amongst you or between you, paano niyo siya pinag-uusapan? Normal lang po namin siya pinag-uusapan. Nag-act lang po kami as a normal, hindi po kami nahiya sa isa't isa. So hanggang sa makampante po yung sarili namin sa isa't isa, tapos magagawa po namin ng tama yung love scene namin or kahit anong scene pa po yun. So far, wala pa naman yung nailang ka? Ay, wala naman po. Never naman po ako nailang sa kasama ko. Kasi po, pag tumayo na po ako sa harap ng director camera, naka-in character na po ako agad. Thank you. Congrats. Gusto ko pong matry na minsan drama or maging kontrabida. Kasi po sinasabi nila sa itong mukha ko parang ang bait-bait. Pero gusto ko pong maipakita pa yung other side ng Aya Alfonso. I mean, gusto ko rin pong masampal ng isang Vilma Santos, Nora Honor, yung mga ganun po. Para kasi po sa akin pag sila yung nakasin mo. So since yun na-mention mo, gusto mong masampal ng Vilma ng Nora, sino naman as a kontrabida, sino naman gusto mong sampalin? Di ba? Sino naman sa mga actress natin gusto mong maka-excel? Sila din po. Gumanti pala. Sila kasi mas challenging pag sila yung naka-eksena. Parang pag naka-eksena po kasi talagang alam mo sa sarili mo na ilalabas mo kailangan mo ilabas. And sa business naman, Aya, aside from this one, ano pa yung mga future ng mga businesses na gusto mong nakagawin? Sa ngayon po, nakikita ko lang talaga is resto. More on resto po. Resto bar. And then yung isang ini-aim talaga is yung aesthetic clinic. Since maraming friends, ako mahilig magpaganda, mahilig ganito. Kung sabi ko nga po kanina, kung saan ako magaling or saan ako kabisado ng business, yun po yung pinapasok ko. Kasi takot din po ako na mawalan ng pinaghirapan ko. And last question na lang, since may mga, ganyan, parang isa ka sa pantasya ng bayan, parang ganyan, paano mo hinahandle yung mga indecent proposals?
Ayun po, marami yan sa Facebook ko, sa Instagram ko. Then, before pa naman po na nag-model pa lang ako sa mga car show, may lumalapit na offeran kita ng ganito, ng ganyan, mag-stop ka mag-work. Pero ang point ko po sa sarili ko, kaya ko naman magtrabaho kahit wala kayo. Ano yung mga in-offer? Like, Ba? yun, isang araw, bayad, ganito, tapos bahay, kondo, babahay kanila. Pero ang point ko lang po, syempre, hindi naman po maglalas yung ganong bagay. So, hanggat kaya po magtrabaho, magtatrabaho. That's why, pinasok ko ang pagbibiba din. Thank you, Aya. May politiko ba o artista na nag-offer? More on politics. Ngayon po yung pinaka, investment, ito nga po, resto po ko sa sasakyan, resto. Then, inaano ko po someday, sana po magbunga tong lahat ng pagod ko is makapag-invest po ako ng mga lupa. Yun po, lupa papatayuan ng mga apartment. Ano pa yung mga parang plano mo for your family at para sa sarili mo, yung mga pangarap mo na matupad mo, lalo na't nandito ka sa showbiz industry? Simple lang naman po yung pangarap ko sa buhay at sa pamilya ko. Okay na po ako yung mabigay ko po yung pangangailangan nila na hindi kami kinakapos, mabigyan po sila ng bahay, maayos na ng sakyan. Yun lang naman po yung pangarap ko sa pamilya ko. At sa akin naman po, yun lang din naman po, hindi naman po ako nangangarap ng sobrang taas. Mahirap po kasi pag nangarap ka ng sobrang taas, baka pag nabalian ka ng pakpak, bigla kang bumagsak, hindi ka na makalipad ulit. Kaya yung pangarap ko is nasa middle lang, tama na yung sama-sama yung pamilya mo, makakain ka 3 araw, may savings ka, may sasakyan ka, may bahay ka, then may business ka. Yun lang naman po yung gusto ko sa buhay, simple lang. And sa resto naman, ano yung so far pinaka-bestseller ninyo na food? Yung Anli Wings po, tsaka yung mga nasa kawali na 99 pesos. Siyempre pang masa po yung mga tao, may pang budget lang din po sila. Yung opening hours nyo is from what time to what time? 3 to 3 a.m. po. 3 to 3. And open din kayo for deliveries? Yes po, open naman po sa lahat. Delivers, mag-message lang po sila sa page namin ng Monster Crave. Thank you.